Ka-Express, ang headline ngayon sa International Hoops, lumalakas at bumabangis ang laro ni Kai Sotto sa Japan B-League habang unti-unti siyang bumabalik sa dating forma matapos ang matinding injury setback. Sa mga nakarang buwan, maraming mga fans ang nagtanong, kaya pa ba ni Kai bumalik sa dominant form niya matapos ang ACL injury na nagpatigil sa kanyang momentum noong 2025? Ngayon, lumalabas ang sagot at ito ay malinaw na malaki na ang improvement ng kanyang katawan at physical presence sa loob ng court. Ang 7'3 Gilas Pilipinas Center ay naglalaro para sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League kung saan bago pa man siya ma-injure noong 2025 ay nag-average siya ng 13.8 points at 9.5 rebounds per game. Isang production na nagpatunay na kaya niyang makipagsabayan sa mga imports at foreign big men sa liga. Pero ang tunay na kwento ngayon ay hindi lamang ang stats, kundi ang pagbabalik niya sa court pagkatapos ng halos isang taon na rehabilitasyon mula sa torn ACL na kanyang nakuha noong January 2025. Pagdating ng 2026 season stretch, nagsimula na muling magpakita ng dominance si Kai sa loob ng paint. Sa ilang laro ng Koshigaya, nakapaglabas siya ng 20 points at 14 rebounds performance, habang may mga laro ring double-double tulad ng 15 points at 14 rebounds na nagpatunay na bumabalik na ang kanyang physical strength. At ang mas mahalagang obserbasyon ng mga analysts sa Japan, mas lumalakas ang kanyang katawan kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi na lamang siya umaasa sa kanyang height advantage, ginagamit na rin niya ang improved strength para makipagbuno sa mga imports at foreign big men sa ilalim ng basket. At para sa mga Pinoy fans, mahalaga ang development na ito dahil si Kai ang isa sa pangunahing frontcourt anchors ng Gilas sa international competitions. Kapag fully healthy at tuluyang bumalik sa peak form, maaari siyang maging malaking factor hindi lamang sa Japan kundi pati sa global stage. At sa puntong ito, malinaw ang narrative ay nagbabago mula sa injury comeback papunta sa posibleng bagong level ng dominance sa Japan B-League. At dito ngayon nakatutok ang tanong ng maraming basketball observers kung patuloy ang pagbuti ng kanyang katawan at performance sa Japan, posible na bang muling mapuhay ang pangarap ni Kai na makapasok sa NBA? Sa loob ng nakaraang 2 taon, ang career trajectory ni Kai ay dumaan sa matinding roller coaster mula sa breakout performances sa Japan hanggang sa isang injury na muntik nang nagpahinto ng kanyang momentum. Noong 2024 to 25 season sa Japan B-League, nagsimulang mapansin ang malaking improvement sa laro ni Kai habang naglalaro siya para sa Koshigaya Alphas. Sa mga unang bahagi ng season, nagpakita siya ng solid numbers, 13.8 points, 9.5 rebounds, at mahigit 1 block kada laro. At para sa isang 7'3 center na nag-adjust pa sa physicality ng international basketball, ang mga numerong ito ay indikasyon ng kanyang mabilis na development. Hindi lamang scoring ang napansin ng mga scouts, ang mas mahalaga ay ang kanyang presence sa paint. Kapag nasa loob siya ng shaded area, nagiging mahirap para sa kalaban na umatake. Ang kanyang wingspan, timing sa shot blocking at rebounding instincts ay nagbibigay ng malaking defensive advantage sa Koshigaya Alphas. Pero sa kasagsagan ng kanyang magandang season, dumating ang isang hindi inaasahang setback noong January 2025 habang naglaro siya laban sa Seahorse Rikawa. Nagkaroon ng awkward landing si Kai matapos ang isang play na nauwi sa torn ACL. Isang injury na kilalang nangangailangan ng mahabang recovery period. Ang injury na ito ay nagpatigil sa kanyang momentum at para sa isang 7'3 athlete, ang ACL tear ay mas komplikado kumpara sa mas maliliit na players dahil sa pressure na tinatanggap ng tuhod mula sa kanyang height at weight. At dahil dito, halos 1 taon siyang nawala sa competitive games habang sumasailalim sa rehabilitasyon at gradual training return. Sa panahon yon, maraming mga fans ang nag-alala kung makakabalik pa ba si Kai sa parehong level ng kanyang performance. Pero pagpasok ng 2026, nagsimulang magbago ang narrative. Unti-unti siyang bumalik sa lineup ng Koshigaya at doon nagsimulang makita ng mga fans at analysts ang isang bagong version ng Kai Sotto. Mas malakas ang katawan, mas physical ang laro, at mas kumpiyansa sa ilalim ng basket. At dito nagsisimula ang sunod-sunod na malalaking tanong sa kanyang career. Ang pagbabalik na ito ba
ay simula ng mas dominanteng version ni Kai Sotto sa Japan B-League. At habang tumatakbo ang 2026 stretch ng Japan B-League season, unti-unting lumilitaw ang isang mahalagang development sa laro ni Kai. Mas nagiging physical at mas consistent ang kanyang impact sa ilalim ng basket. Matapos ang halos isang taon na rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury na kanyang nakuha noong January 2025, bumalik si Kai sa court noong January 24, 2026 sa laban ng Hoshigaya Alphas kontra Ibaraki Robots. Ito ang kanyang unang official game matapos ang mahabang recovery period. Sa simula, limitado pa ang kanyang minutes habang sinusubaybayan ng coaching staff ang kanyang kondisyon. Pero habang tumatagal ang mga laro, nagsimulang makita ng mga fans at analysts ang pagbabalik ng kanyang dominance. Isang malinaw na halimbawa nito ang laban kontra Sanraku Shibuya kung saan naglabas si Kai ng 15 points at 14 rebounds sa convincing 93-75 win ng Hoshigaya Alphas. Hindi lang yon isang isolated performance. Sa loob ng 5 sunod-sunod na laro, pagkatapos ng kanyang comeback, nagtala si Kai ng average na 14.6 points at 11.4 rebounds habang nakapagtala ng 4 na double-double sa parehong stretch. At para sa isang player na galing sa ACL injury, ang ganitong production ay isang malinaw na indikasyon na bumabalik na ang kanyang conditioning at basketball rhythm. At isa pang mahalagang milestone ang nangyari nitong February 1 nang maabot ni Kai ang 1,000 career points sa Japan B-League habang naglalaro laban sa Livanga, Hokkaido. So ibig sabihin nito, kahit na nagkaroon siya ng injury setback, nananatili siyang isa sa mga pinaka-productive na Asian big men sa liga. Pero hindi lang sa scoring makikita ang kanyang impact. Sa maraming possessions, ginagamit na ngayon ni Kai ang kanyang 7-3 frame at improved strength para kontrolin ang rebounding battle laban sa mga foreign imports na kadalasang mas physical ang style ng laro. Sa ilang laro, nagpakita pa siya ng mas versatile stat line tulad ng laban kontra Sendai 89ers kung saan naglabas siya ng 10 points at 13 rebounds, 6 assists at isang block. Isang performance na nagpapakita na hindi lamang siya traditional center, kundi kaya ring mag-facilitate ng offense mula high post. At para sa Hoshigaya coaching staff, malaking bagay ang presence ni Kai dahil nagbibigay siya ng rim protection, rebounding stability at inside scoring, mga elementong critical sa system ng team. At habang patuloy ang kanyang development sa Japan, nagsisimula na rin magtanong ang maraming observers sa Asia. Kung ganito ang trajectory ng kanyang comeback this season, maaari bang magiging stepping stone ito para sa mas malaking international opportunity para kay Kai Sotto tulad ng NBA?